Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video po natin dito sa Makapili TV. Ngayon, pag-usapan po natin itong ipinakita ni Melo Yap na parang hindi ko sigurado pero parang kopya ito ng reklamo o parang complaint, affidavit na ginawa ng isang tao sa pagsasampa ng cyber libel. Ngayon dito, ipakikita ni Melo Yap kung bakit ba, ito yung pinaka parang detalye kasi 'di ba yung si vlogger Alright o si Attorney Libayan at ang kanyang mga katropang vloggers nagtatanong bakit daw ba nag-file ng kaso itong si Rapi Tulfo ng cyber libel dahil nag-ano lang naman daw sila criticize lang naman daw sila, so wala naman dapat mali doon at wag daw maging onion skin o balat sibuyas itong si Rapi Tulfo. Pero itong nilabas ni Meloyap na kopya ng complaint affidavit, hindi pa natin alam kung para o kung galing kanino to kasi binigay lang daw sa kanya, parang in-email lang yata. Pero ako pinagpapalagay ko na kunyari lang ito kay Rapi Tulfo kasi may part doon na parang kay Rapi Tulfo or may pagkakahalin tulad. So, bago natin simulan yan, medyo maglalambing lang muna po ako. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa channel ko, baka pwede naman pakipindot yung subscribe button at pakilike naman po yung mga video. Maglalambing lang naman po ng kaunti sa inyo. So, tuloy po natin ito. Kung ano ba ibig sabihin nitong ibinigay na kopya ng complaint affidavit kay Melo Yap. Ito, tingnan nyo to kung ano ito May nag-message. Ang sabi dito, basahin natin. I have allowed respondent. Uy, parang maganda yung mga bitawan ng salita. May respondent Kapag may respondent, alam na ninyo kung saan yung respondent. Ito parang sabpina to Pero, hindi ko sigurado pero may pagkakahalin tulad dito sa sabpina. Pero ito parang basa ko rito parang kopya to ng complaint affidavit. Pero yung sabpina mismo parang medyo may konting pagkakahawig pero hindi ganito. Sabi dito, Boss Melo, paranoid na si Mamang Mark. Lahat ng basher niya doon, malibang kay Palita, ikaw daw ang mga basher. Kay Palita, ikaw daw ang mga basher niya. Ano? Ako daw yung mga basher niya? Hindi, alam niyo sa totoo lang, ngayon lang nagtatapang-tapangan yung mga yan. Tandaan nyo, habang lalong ginagalit nyo yung kabilang party, baka magulat na lang kayo. Ang 12 months daw buntis. Problema na nila yan. Siguro diskarte nila yan para magkunwari silang tapang-tapangan. Pero sooner or later, malalaman din nila. Lalo na kapag naka-receive sila ng love letter. Guaranteed na yan si Boy Bantot at saka si Akla. May love letter yan. Ang sabi di... So tandaan po ninyo, 'di ba, nagbigay nga ng rito si Senator Rapi Tulfo, 'di ba? Parang sinabi niya kung magpa-public apology, sincere apology yung mga small vloggers na masasampahan ng kaso, patatawarin naman ni Rapi Tulfo kung hihingi ng sincere apology. Ngayon, sabi nga dito ni Melo Yap, itong si Boy Bantot daw, ewan ko anong talagang pangalan nito, at yung si Aclaro, sabi niya, guaranteed daw, so parang sigurado nang masasampahan ng kaso tong dalawang to. Kung panay ang banat nila ng ganyan, baka magaya sila doon kay vlogger Alright na hindi na patawarin. So, nasa kanila yun. Nasa kanila pa naman yung desisyon kung gusto nila ng sakit ng ulo. So, tuloy natin to. Ito I have allowed respondent and his cabal of vloggers to wantonly speak ill of me, my program RTIA, and people composing. So, RTIA. Siguro parang Rapi Tulfo in action. So, hindi ko sigurado. Hindi ko sigurado RTIA daw So, kaya siguro pinagpapalagay ko o ni Melo Yap
nagaling ito kay Rapi Tulfo kasi RTIA. So hindi natin sigurado kung yung RTIA na yan is Rapi Tulfo in action. The same years, the same 4 years. Dito, pinapayagan niya yung magsalita ng hindi maganda laban sa kanya. Sabi niya rito, itong mga grupo ng mga zombie. At sa kanyang programa na RTIA and people composing the same 4 years, I took everything in stride for I myself am I a journalist and have criticized politicians and public figures in the past. So aminado itong nagsasalita rito, aminado siya. Dito, pinapayagan naman itong taong ito na i-criticize siya dahil isa siyang public figure at isa siyang, ang sabi niya rito, politician and public figure. Naniniwala siya ron. In the past, I am a believer and a staunch supporter of free media. So supporter din siya ng... So parang pinalalabas dito nitong nagbigay sa kanyan to na nasa media rin siya bago siya naging politician. So siya dati siyang kritiko rin siya ng mga politician, ng mga public figure. So naiintindihan niya na talagang i-criticize din siya dahil nga politician na rin siya ngayon, aside from magiging nasa media rin siya dahil nga public figure na siya. So alam niya, naiintindihan niya na normal na i-criticize siya. So, walang problema daw dun sa mga kritiko niya dahil kasama talaga yun sa mga pribilehiyo ng isang mamamayan na magkaroon ng pagkakataon i-criticize yung mga public figure. Tulad natin, yung mga vlogger niyan. But there is a limitation to such freedom. Tandaan nyo, ang karapatan natin ay mayroon limitasyon. Hindi porket, alam nyo, napakaganda ng content ni Fiscal EJ tungkol sa public figure. Siguro i-discuss natin yon bukas siguro after neto kasi ito pag-uusapan lang natin itong na-receive ko eh. But there is a limitation to such freedom. Yes, lahat naman tayo agree dito eh na mayroon limitation ang freedom natin. Ultimong si Vlogger Libayan, alam niya na mayroon limitation. So, doon nagkakasundo tayo. Sabi dito, by maliciously branding me, binabrand pala ito, as somebody of being capable to have somebody killed just because he is a critic is simply unacceptable. Binabrand pala siya na ako, na kaya ko magpapatay ng isang tao na aking kritiko. Binrand pala siya ng ganon. Sino kaya ito? Eto, nag-ugat to kasi doon sa isang programa ni Senator Rapi Tulfo. Ito, kaparehas to Hindi ko lang sigurado kung ito yon. Pero kung pakikinggan mo yung ibig sabihin ng letter na yan, yung kopya ng complaint affidavit na yan, may pagkakahawig dun sa isang segment ni Rapi Tulfo kung saan sinabi niya na may isang tao raw or parang gano'n, may isang tao sa kanya na galit na galit sa kanya lagi. Parang ginawa na raw ng mission sa buhay yung magalit sa kanya na nabitawang salita niya baka isang araw na lang tumaob dahil sa sama ng loob, sumabog daw yung puso. Ngayon, siyempre, pag sumabog ang puso, inatake, may posibilidad na madedo. So, handa naman daw siya magpadala ng bulaklak. So, yun ang interpretasyon nito ng kritiko ni Senator Rapi Tulfo na siya daw ipapapatay. Siya ay dini-death wish, siya ay dini-death threat. So, yun yung ginawang brand na parang pinalalabas nitong vlogger na to at ng mga katropa niya na si Senator Rapi Tulfo parang may kakayanan magpapatay ng kritiko. So, parang ganun yung pinaka-konteksto. Kaya ito, napilitan itong si Rapi Tulfo na mag-file ng cyber libel. Sino kaya ito? Yun ang sabi niya. To have somebody killed just because he is a critic is simply unacceptable, unfair, and uncalled for if not extremely damaging. So, dito, extremely damaging po yun. Biruin nyo, palagay na natin si Senator to. Palagay lang natin kasi nag-send lang Palagay na natin si Senator to. Biro mo, pagbibintangan mo si Senator Rapi Tulfo na ipapapatay ka for the reason na isa kang kritiko niya.
Tandaan nyo, napakatagal na ni Senator Raffy Tulfo sa media. At isang taon na yata siya. May isang taon na ba siya bilang senador? So nakita nyo, pinagbibintangan siya ng hindi maganda na kaya niyang ipapatay, capable siya na ipapatay ang kanya mga kritiko. Hindi ba napaka-damaging nun? Pero dun sa sa mga katropa niyang vlogger at kay vlogger Alright, hindi daw yun, part lang daw ng pagkikriticize yung ginagawa niya. Especially kay vlogger Alright, sinasabi niya, di ko naman sinabing death threat yun eh. Death wish lang. Pero siyempre, kung sa batas, kung titingnan mo, ang death wish at death threat, ang death threat lang ang pwedeng sampahan ng kaso. Yun yung may merit. Ang death wish, wala. Pero kung ikaw yung ordinaryong tao na hindi mo naman masyadong naiintindihan yung terminology niyan pagdating sa batas, same lang ang death wish at death threat. 'Di ba? Kasi yung death wish parang ano pinapanalangin mo o parang yun nga, wini-wish mo, paano ba sa Tagalog yun, parang pinapanalangin mo, parang gano'n, parang ano pa pinakamagandang term sa Tagalog, no? Parang pangarap mo, parang gano'n. Ang death threat, parang direktang sinasabi mo na ipapapatay mo o papatayin mo, di ba? Panira nun. Kaya sabi ko sa inyo, may limitation ang freedom of speech. Hindi mo pwedeng sabihin sa korte, small vlogger lang po ako. Red horse lang po ang libangan ko. Pundat po ang tiyan ko. Hindi mo pwedeng sabihin yun sa korte. Di ba? O ano pang sabi dito? Unfair and uncalled for if not extremely damaging. Maybe it is about time for me to stand up to him and his minions. May minions pala ito. May minions ito. Considering that they have already far exceeded the limits of their privileges. Yun, nakita na ninyo? Wala silang, actually, pag binagbasihan, pag tinignan ng judge yung content ng mga ito, ilintik lahat pala ng content nyo. Puro paninira eh. Maybe it's time for me to stand up to him and his minions considering that they have already far exceeded the limits of their privileges. So nag-exceed na pala sila. Pinagbintangan nila si Senator Raffy Tulfo ng hindi maganda. Tapos kung titignan niyo yung mga content nila, lahat ng content nila paninira, especially yung content ni Alright Copyright. So ibig sabihin, matagal na pala tong ginagawa nila kay Raffy Tulfo. So, parang sa pelikula nga ni Fernando Poe Jr. na napuno na yung salop. Dumating na sa point talaga na exceed na yung mga sinasabi nga itong mga kritiko lang daw sila ni Raffy Tulfo. Parang sinasabi rito sumosobra na kasi nga hindi sila pinapatulan ni Raffy Tulfo gawa ng yung mga paninira. Parang nung una hindi niya pinapansin. Parang sige, okay lang yan. Pero napuno na, kaya ito, tinuluyan. Kaya kung titignan natin yung malis, ewan ko lang tignan niyo, panoorin niyo yung content ni Fiscal EJ. Ang sabi dito, this complaint is not only for me. Hindi lang pala para sa akin to. Ito yung sinabi ni ito yung sinabi ni Libayan na, kung ako lang, ayoko magdemanda kaso yung mga taong nakapaligid sa akin Ang problema lang, wala siyang makasuhan. Kasi alam niya, malalambot yung pwede niyang ikaso. Mahina. Walang pundasyon. No? Kasi ito, kung panonoorin mo yung video ni Attorney Alright, vlogger Alright, ni Attorney Libayan, sinasabi niya kasi na dinetret siya or dinetwish siya ni Raffy Tulfo. Ngayon, ito, kung sa tingin mo na dinetret ka, dinetwish ka, at naramdaman mong mali yung ginawa ni Raffy Tulfo, bakit di nga siya mag-file ng kaso? Diba? Hindi niya kasuhan. Yung sabi nga ni Melo Yap, hindi niya makasuhan kasi alam niya, malambot, walang ebidensya, walang itatapon lang ng korte. Ngayon, ito si Raffy Tulfo, siya naman, baliktarin naman natin. Dahil nga sinasabi nila na dinet threat daw o dinet wish o parang pinagbibintangan nila si Raffy Tulfo na kaya magpapatay ng tao. So, na-offend na. Napuno na si Senator Raffy Tulfo.
Kaya siya nag-file ng kaso. Di ba? Ngayon, depende na yan sa korte kung tatanggapin o hindi. Ngayon, pag hindi tinanggap ng korte, di sorry, iyak si Rapi Tulfo. Pero pag yan nakitaan ng probable cause, yung mga katropang vlogger ni Alright, sigurado mag-iiyakan. Si Atty. Libayan, vlogger Alright, baka matuwa pa kasi panibagong content para sa kanya, panibagong milestone yan sa pakikipaglaban kay Rapi Tulfo kasi ilang beses na siguro may mga case na natalo na to kay Rapi Tulfo. Especially yung disqualification niya sa pagiging senador ni Rapi Tulfo, nag-file siya, natalo. Kaya ito, atat na atat to na makasuhan ni Rapi Tulfo kasi parang magiging round 2. Ito yung pinaka-ano niya, rebanse niya. Papaguin na naman nila ang small vloggers, minions, vlogger minion. Yeah, mga minion vloggers sila. This complaint is not only for me. Oy, nag-complain pala ito. Sino kaya ito nag-complain na ito? Sino kaya ito? May clue, politician. Sabi doon hindi ko sinasabi kung sino to. Ine-example ko lang si Rapi Tulfo. No? Example, a politician. Sabi dito, this complaint is not only for me. I owe it to my 27 million YouTube subscribers. Nabuking yata ako. Hindi, joke lang. Dito parang nabuking nga kasi sino lang ba meron ditong 27 million na subscriber sa YouTube? Diba? Sino ba rito may ganun karaming follower din sa Facebook? Medyo nadulas din si Melo Yap. Yari ka, Melo. Pero nakikita ko to, kaya nga ito yung kino-content nila, si Rapi Tulfo. Gawa nga ng sa laki ng subscriber niya. Diyan sila kukuha na magiging subscriber nila. Dahil sa hate views. Siyempre, pwede rin sa views din, di ba? Siyempre, kung lahat ng 27 million manunood dahil galit na galit sa kanila, kikita sila. Di ba? Yan yung utak nila. Yun nga lang, sinabi ko na rin ito dati, sinabi rin ni Melo Yap, may limitation yung pagkakaroon natin ng yung pag-criticize. Wag lang pupunta sa extent na talagang nakakapaniran sila ng pagkatao. Malay mo, hindi lang naman si Rapi Tulfo ang meron 27 million subscriber. Di ba? This complaint is not for me. I owe it to my 27 million YouTube subscriber and 21 million Facebook followers to finally do this long overdue legal action to protect and vindicate the very name and reputation that serves as the reason why they believe and continues to believe in me. May mga naniniwala sa kanya na dahil doon sa mga naniniwala sa kanya, isasampa niya itong kasong ito. Bakit ganon? Kasi nga, nagtitiwala yung iba, yung marami nang ang galit Bakit hindi mo sampan? Bakit hindi mo sampan? Bilang isang public figure, no, hindi niya gustong gawin ito lalo na rin sa mga minions. Kaso sinabi ni Melo Yap. Erase. At saka, syempre, ilang milyon pa rin ba yung hindi nakasubscribe kay Rapi Tulfo? Ilang ba ang populasyon ng Pilipinas sa buong mundo? So, syempre, meron dyan na wala talagang ideya or sabihin natin, hindi rin gusto si Rapi Tulfo pero dahil sa mga nilalabas nilang ganyang mga video, parang tinatanim nila sa utak na itong mga hindi gusto si Rapi Tulfo or walang ideya kung sino si Rapi Tulfo na masamang tao siya. So, nababahiran yung kanyang pagkatao at unfair nga naman daw doon sa mga follower niya, sa mga subscriber niya na ba't wala kang imik. So, parang dito, pinagbasihan dito ni Rapi Tulfo, kung si Rapi Tulfo talaga to, yung hiling din ng mga naniniwala sa kanya. Ayun, nakasuhan tong si Vlogger Alright, tsaka yung mga katropa niya. Erase. Ito kasi mga mapanirang nila lang ito na walang ginawa kundi batuhin ng tae ng marumi si Senator Rapi Tulfo. Ilang taon na nilang ginagawa ito. Buti na lang nandito si Melo Yap, strong lang ang malakas. Nag-suggest. Ano kayang sinuggest ni Melo Yap?